Eto na, kumpatsero. Oo. Si DPWH Secretary Vince Dizon, kasama na natin, ano ba ito, via Zoom? Phone. Phone buds. Secretary Vince, Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Ka Jerry, Ka Tunying. Magandang umaga po. Pasensya na, Sec. Nabala namin kayo. Alam namin busy kayo sa napakaraming trabaho ninyo. Napakarami. Hindi lang yung may mga kinalaman sa flood control, kundi itong mga pinsala ng dala ng mga nagdaang kalamidad. So far, unahin muna natin itong mga inaikutan ninyo at mga report na natanggap ninyo sa mga damages ng dalawang magkasunod na malalakas na bagyo. Si Tino sa Kasuuan. Pero puntahan ko yung mga damages ng Tino, Secretary, dahil mukhang Opo. mas matindi yun eh. Ito, Yung sa Cebu especially. sa fatalities lang, sa Opo. casualties lang, 230 plus na, tapos may missing pang mahigit na 100 doon. Anong pinakamalakihong damage sa infrastructure ng Tino? Alam nyo, ang malaki pong problema sa nangyari sa sa Bagyong Tino, lalo na sa Cebu, sa Negros, sa ibang parte ng ng Region 8 at ng Panay Island, yung damage dito sa mga natin, dito sa mga kalye natin, lalo na sa mga bulubundukin, Yun ang pinakamalaking problema. Ngayon, dahil nga sa mga landslide at saka dahil sa ragasa ng tubig galing sa mga ilog sa bundok, talagang tinamaan po yung maraming mga kalye natin dyan. So, marami pong mga barangay ngayon sa iba't ibang lugar na tinamaan ng Tino, naka-cut off, dahil nga walang kalye, So, Opo. yun ang talagang nakapokus tayo. Pero hindi lang doon, Katunying, Ka Jerry, inutusan din tayo ng Pangulo na mag-focus din doon sa na ba ang gagawin nating mga flood mitigation dito sa mga areang to. Kasi talagang nalaman kasi namin ng Pangulo 2 days before kami pumunta ng Cebu na merong master plan na nung 2017 para sa Cebu. O 2017. Tagal na, 8 Yan ang years ago. kaya, no? 8 years ago. Ang problema, hindi na-implement ng tama o halos walang na-implement dun sa mga proyektong sinasabi dun sa master plan na kinakailangan ng Cebu, lalong-lalo na dun sa 3 malalaking ilog, yung Mananga, yung tumama sa Talisay, yung Butuanon, yung tumama sa Mandaue, at yung Kotkot na tumama sa Liloan. Yun, meron ng mga proyekto na dapat nagawa na sana. Ano nangyari po? Na-implement ng tama ito. Hindi po ginawa, iba ang ginawa. Iba ginawa. Ay, nako. Meron ng solusyon sana sa problema, hindi ginawa, iba ginawa. Hindi ginawa. So, yun po ang talagang sinabi sa akin ng Pangulo na nasa Cebu kami, na once and for all, itong mga lahat ng mga proyekto dito sa master plan, i-implement na. Oo. Kasi nandun na naka-identify na kunyari yung Mananga Dam. Ano ho yun, dam po yan sa bundok ng Cebu, dun sa upstream ng Mananga River. Kung yun po nagawa, tingin ko naman, 8 taon, kayang gawin yun, Kung yun po nagawa sana, hindi puro mag-aasa ng ganito yung tubig dito na talagang ang daming sinira at daming namatay sa Talisay. Yung pong... Kasi yun ang kailangan Opo. Kailangan, ang pumatay po kasi sa mga kababayan natin sa Talisay, ang sumira sa mga bahay doon, Oo. yung ragasa ng tubig mula sa bundok Napakalakas. Oo. na napakalakas. Kung meron tayong flood control na totoo, hindi lang yung flood control na pinagkakakitaan, na-control yun. So yun po ang utos sa akin ng Pangulo, at kahapon nga po kasama ko si Secretary Babe Singson, tutulong din po siya sa pag-execute na nito mga proyektong to. Kasi nandyan Nandiyan na. May plano na, may disenyo na. Ang kailangan na lang dito, implementation. Teka, Secretary, hindi ba kayo magkakaproblema doon kung ang budget for flood control sa 2026 tinuklap na, tinanggal na? Hindi po, Paano yun? tingin ko po unang-una, meron po tayong mga makakalap na savings ngayong 2025. Meron tayong savings, kaya pwede nating So simulan dito pa lang sa savings ng Opo. 2025, popondohan Opo. na. At ikalawa po, nag-usap din po kami ni Administrator Eddie Guillen ng National NIA. Education Administration. Oo. Pagtutulungan po namin para at least
masimulan na itong mga proyektong to. Kasi hindi naman matatapos ng isang taon yan, Oo. Katunying ka, Jerry. Mm-mm. Pero ang importante, sabi ng Pangulo, umpisa na. Umpisa na next year yan. Tapos tutuloy-tuloy na lang natin. Maganda nga yung partnership nyo ni Administrator Gillian yung pagka-flood control, multipurpose May flood Multipurpose yan. control na, tapos source pa ng potable water, Oo, tapos sa irrigation. tourism pa, irrigation pa. Mm-mm. Tama po. And alam mo, nakakalungkot, Katunying, ito, last na lang siguro. Go para ahead po. talagang maintindihan ng mga kababayan natin. Alam mo, ang Cebu po, may water problem yan. Yung tubig na gagamitin ng mga kababayan natin. Oo. Kulang na kulang ang tubig ng Cebu. Na hindi mo maintindihan kung bakit. Dahil napakadaming tubig. Napakaraming Ito tubig. nga, nakita nga natin. Oo. Ang daming tubig na nanggagaling sa mga river system. Oo. Pero hindi nakokolekta, hindi na-i-impound. Mm-mm. So tama po kayo, no, na hindi lang to flood control. Sabi nga ng Pangulo, kung gawin natin itong mga dam na to, makokontrol na natin yung ragasa ng mga ilog pababa sa mga populated area, may iwasan natin itong ganitong klaseng damage at itong ganitong klaseng loss of life. Mm-mm. At the same time, makakaipon tayo ng tubig, magagamit pa ng mga kababayan Totoo. natin. Totoo. Oo. Yan. So Okay. talagang nakakalungkot lang na kung bakit 2017 pa pala yan. Tapos hindi ginamit, walang taon ang dumaan. Napakarami. Hindi po ginawa. Napakarami Saan nating... po yun? Secretary, andun yung master plan, tapos sabi nyo hindi ginawa, ang ginawa ay yung iba. Who decides on that? Yan, no? Yung yan, nagdidesisyon na yan. Yung DPWH, syempre, unang-una yon. Mm-mm. Di ba? Kasi ang DPWH ang nagpapatupad ng mga proyekto. Oo. Di ba, sinabi nga, ang numerong nakita ko mula 2016 hanggang 2025, Oo. ang flood control budget sa Cebu pa lang, aabuti ng 50 bilyon. 50 billion 50 billion. Oo, sa loob ng nakalipas na 9 na taon. na 10 taon, opo. Oo, 10 taon. Pero ito nangyari. Pero yun ay ginamit sana sa tama dito sa mga proyekto na nandun na dapat sa master plan. Alam nyo ho, nakakalungkot isipin pero wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Kaya nga So, talagang nakakagalit, nakakalungkot. Kailangan may managot dyan at yan naman po so sumiti ko lahat yan sa ICI at sa Ombudsman. Pero ang trabaho natin ngayon, sabi nga ng Pangulo, once and for all, implement na natin itong master plan na to para hindi na mauulit ito. Ang immediate na trabaho nyo ngayon ay ito nga, yung clearing, pagsasaayos ng mga nasira. Pero dalawang paninira ito dalawang pananalasa ito Isang natural calamity at man-made calamities. totoo. Sa man-made, siguro pag medyo nag-clear na ang sitwasyon, saka siguro kayo makapag-focus ulit dun sa paghahabol naman sa mga may kinalaman sa man-made calamities na dinaranas natin ngayon. Opo. Hindi naman po tayo huminto doon ka, Jerry, Katuning. Pero ito po, talagang mabuti na lang. Meron po tayong Undersecretary Ato Bisnar na nakatutok dyan. Sa po ngayon, ang talagang nakatutok kasama ni General Asurin, sila po ang nakikipag-coordinate sa ICI at sa Ombudsman at sa DOJ para hindi po kasi pwedeng huminto ito. Kailangan talaga lahat ng mga to panagutin. Ka Jerry, Katuning. Asap din po yan na Secretary dahil ang mga kababayan natin medyo naiinip kasi naghahanap ng accountability dito sa lalo na Kailangan po talaga. naaalala nananariwa ang bawat mga pangyayaring narinig nila noon kapag may mga ganitong kalamit. Lalo na yung mga video, palagay ko napanood nyo rin Secretary yung mga video naglabasan kung paano niragasa ng napakalakas na tubig ang mga loob ng kabahayan nila. Saka buhay na po ka Jerry, Katuning pinag-uusapan natin dito. Hindi lang to bahay, hindi to kalye, hindi to tulay. Buhay na po yung pinag-uusapan natin. Kaya nakakaiyak ko tayo. Opo. Secretary, maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Katuning, ka Jerry. God bless po. Thank you po. Thank you. Secretary Vince Dizon, DPWH.